Yung bile kulay green kasi yun eh. Dapat paglabas, na-absorb ulit natin. Dahil hindi na-absorb, paglabas, kulay green. Medyo mabaho, tapos nakalutang. Ibig sabihin, ang dami mo kinain na cholesterol yung the day before. Sumakit ang tiyan ninyo sobra, pag dumi mo, maitim, tapos mabaho, yun, nakakatakot. Kasi may sign of bleeding. Parang naluluto, kaya paglabas mo, itim. Ang tawag dyan. Sa mga viewers po namin, konting reminder lang. Lahat po ng sineshare ni Dr. So dito ay informational lamang, di ba, Doc? Yes. O hindi ito pa yung medical na personalized, hindi siya equivalent ng nagpakonsulta kayo. So, kung meron ho silang nararamdaman o tingin nila kailangan nila itong gamot na XYZ, kailangan ho magpatingin po kayo sa inyong doktor kasi po sila ang nakakaalam ng inyong medical history at kami nagbibigay ng dagdag kaalaman lamang. Magandang araw mga kababayan! Welcome sa isa na namang episode ng Medico.ph at ngayon ang topic natin medyo awkward pero kailangan dahil mahalaga sa kalusugan nyo ang kulay ng inyong tae at kung ano ang ibig sabihin nito. Wala pa man, hindi na tayo maka straight face. Pero bago ang lahat, iimbitahan ko muna kayo na mag-subscribe. Lumalaki na ang ating Medico.ph community so join the fam, subscribe kayo, tanong kayo, comment kayo and kung may mga points of improvement para sa amin, huwag po kayong mahihiya na magbigay ng suggestions. Anyway, diretsahan na tayo agad as usual. Doc, ano po ba itong mga kulay ng pupo at ano po ba ang ibig sabihin nito sa ating kalusugan? Okay. Kasi po, nasabi ni Coach Glenn eh, yun nga, marami nagtatanong kung pag kulay green daw ang pupo, ano daw yung sakit? So, ganito. Ang kulay ng pupo, pagka minsan-minsan lang, kuwari first few days lang, huwag kayong matakot kaagad. Kuwari pag green, ang dapat iisipin mo, anong kinain ninyo bago noon? Lalo yung mga green leafy vegetables kasi yung taas ng chlorophyll yan eh. Pag mataas ang chlorophyll, talagang paglabas ang dumi mo, kulay green talaga. Then, baka pumunta kayo sa isang birthday party, kulay green yung linagay ng coloring. So, paglabas mo, green pa rin yun. Pangalawa, pagka natatakot kayo, meron pala yun eh, pag natatakot kayo. Dahil minsan-minsan, depende sa tao yung mga iba, pag natatakot, mas nag-LBM, may mga iba nagko-constipate. Kung yung mga taong natatakot, tapos nag-LBM, yung bile, yung abdo, naglabas ng bile, yung bile kulay green kasi yun eh. Dapat paglabas, na-absorb ulit natin. Dahil hindi na-absorb, paglabas, kulay green. Kaya ngayon, natatakot kasi yung tao. Kaya nga, uy, bakit kahapon natakot ako? Tapos yung paglabas ko, ng dumi ko, kulay green. Yun, dahil sa hindi na-absorb ulit yung bile sa katawan. Then, pangatlo, kuwari, nag-iron supplement kayo. Yung iron kasi may konting greenish black. Kaya nga, yun, medyo lalabas yung kulay green. Okay, siya nga pala, ang dapat na kulay na normal ay ang brown to blackish brown. Yun, kulay green, not a cause for panic Not usually. cause for panic. Sa baby, di ba, Doc, medyo common lang ang kulay green. So, siguro another topic for another day, what it means para sa isang baby pag may pedia tayo na guest, pag-usapan natin yun. Pero sa adult, okay lang. Then, after that, yung yellow naman. Ang yellow naman, lalo na pag yellow, tapos medyo mabaho, tapos nakalutang. Ibig sabihin, ang dami mo kinain na cholesterol yung the day before. So Taba-taba. puro taba. Kaya nga, makolesterol, kulay yellow. So, ang isang sign lang yon, bawasan yung pagkakain ng cholesterol at mga matataba. So, Okay kung di po. lumulubog at Oo, kasi nga fats lumulutang. Okay? Then may mga iba, yung kulay naging parang light yellow lang, sobrang light yellow. Minsan-minsan nagbabarado kasi sa abdo yung bile, hindi lumalabas. Kung ilang first few days lang, okay lang. Minsan ilang nagsisikret yung bile. Pero kung tuloy-tuloy pa yon, kailangan magpa-check up na kayo sa doktor. usually anong gagawin nun, Doc? Ultrasound ba kayo? Yeah, i-ultrasound. Bakit ano bang nangyari? Bakit wala nang kulay yung dumi ng pasyente? 'Di ba yung red blood cells natin habang pinapalitan sa liver, dun lumalabas ang bilirubin. Yung bilirubin, yun ang bile, yan ang kulay ng bile. So, kung masyadong light, medyo mistiso yung Oo, medyo Oh, barado. okay, patingin natin yung bile natin na ano, Doc. Yes. Okay. So, sorry, not the bile, yung gallbladder. Gallbladder. Abdo. Okay. How about yung mga maitim na poop, Doc? Ngayon, yun, delikado yun. Kapag maitim, mabaho. Pero kung maitim, nag-iron supplement kayo, talagang maitim talaga. Pero hindi mabaho. Iron iron matigas yun eh. Tapos tatay ka, tigas. So, yung mga babae kasi, di ba, may mga iba, mababang hemoglobin, binibigyan mga doktor, iron supplement. Yun, maitim talaga, huwag kayong matakot. Pero other than that, sumakit ang tiyan
ninyo sobra, tapos pag dumi mo, maitim, tapos mabaho, yun, nakakatakot. Kasi dahil yung may sign of bleeding. Kapag dumugo kasi sa tiyan natin, di ba madaming acid sa tiyan natin, parang naluluto, kaya nangingitim. Kaya paglabas mo, itim. Ang tawag dyan, melena. Melena. Kaya nga, kailangan pinapacheck namin kaagad, pinapa-exam namin ng kung may red blood cells sa stool para maagapan natin kaagad, para ma-endoscopy, para ma-check natin yung tiyan. Ngayon, kapag pula naman, pag pula, pero minsan pag kumakain ka ng beetroot, kulay pula, okay lang. Pag mga coloring, okay lang. Pero pag pula, tapos tumatatak pa nga yung dugo, yun, usually, hemorrhoids. Hemorrhoids. So, ano nga bang tawag sa Tagalog? Almoranas. Almoranas. So, ibig sabihin, mas nasa opening ng wet packs mo yung sugat, yung bleeding. Yes. Pero kung itim, Doc, baka mas nasa loob. Tama. So, mahaba kasi yung intestines natin. Ngayon, merong iba kuwari nasa sa large colon yung dugo. As in, dugo talaga kulay pula. So, pag pula, sasabihin ng doktor, teka lang, magpa-colonoscopy na lang tayo para makita natin kaagad. So, sa kabila dadalhin. Yeah, sa kabila kaagad. Pero pag itim talaga, yun, galing tayo sa bibig para ma-check natin yung tiyan, yung stomach, yung duodenum, para makita natin kung saan dumudugo ang pasyente. Question, Doc. Pag na-endoscopy ho ba, tulog ang tao? Depende. May mga iba tulog, may mga iba hindi. Naka-sedate lang para hindi masakit kasi pumapasok sa lamunan. Ang sakit, no? Sa colonoscopy naman, gising o tulog ang tao? Yung nga, depende rin. May mga iba gising din. Pero pinapasedate para hindi maramdaman. Kasi kung hindi po tayo aware, meron sedation na hindi ka totally tulog, 'di ba, Doc, na parang inooperahan. Yun, tulog ka talaga eh. Pero may sedation na parang yung half awake ka. Minsan yung mga takot magpa-dentist, sinesedation dentistry. Ang pakiramdam daw niyan, yung parang kang inaantok, tapos parang ang bilis ng oras. Yung akala mo mga 15-30 minutes lang ang lumipas, nakadalawa, 3 oras ka na pala doon. So, yun, medyo nananam yung senses mo daw, sabi nila. Okay. So, Doc, yung mga hindi delikado, brown, dark brown, green, okay lang na hindi emergency. Yung mga medyo pale, papatingin natin sa doktor. Pula at itim, ipatingin talaga sa doktor. Yes. Usually, Doc, anong aasahan natin na ipagagawa ng doktor pag nakakita tayo ng ganon? Ang tawag dyan yung fecal occult blood test. Pero pag nakita natin dugo-dugo na talaga, wala na. Papa-endoscopy na ng mga doktor. So, para makita kung may pinsala sa bituka o sa bandang puwet. Yes. Sana hemorrhoids lang. Hemorrhoids lang sana. Yes. Okay. So, kasi yung mga iba, delikado, no, Doc? Like, yung tumor sa colon? Yes, eksakto yun. Pag tumor sa colon, talagang maraming dugo yun eh. Okay. So, wag niyong ipagwalang bahala, lalo na kung itim. Doc, eto tanong na pilosopo lang. Sabi niyo kanina, pag maitim tapos mabaho, yun, delikado yun. Siyempre, sasabihin ng pilosopo, may tayo bang hindi mabaho? Anong ibig niyo sabihin, Doc, pag mabaho? Parang dinuguan na mabaho talaga sobra kasi dahil nga Malasa ba, Doc? Ganun, hindi naman. mas mabaho kasi yung pag iron kasi mas usually hindi. Pero siyempre may mga dumi rin na mabaho na hindi rin nakakatakot. So uminom kayo ng vitamin sa iron, alam na ninyo kahit na medyo mabaho konti, dumi naman kasi tama. Tsaka quick kwento lang din po. Yan, tama yung sinasabi ni Doc. Minsan maloloko ka talaga sa food coloring dahil dati ako, dumumi ako, tapos natakot talaga ako, pulang-pula, dugo yata to, sabi kong ganyan. Tapos pinuntahan ko talaga yung tropa ko doon sa trabaho, sabi ko, may sakit yata ako, pulang-pula yung sabi niya, wala kang sakit. Paano mo naman nalaman? Hindi ka naman doktor. Sabi ko, ganun din ako ngayong umaga. Yan yung kinain natin na red velvet kahapon. Sabi niya, pareho tayo ng kinain. Kaya pareho outcomes. So, minsan, ganun lang talaga. Red velvet lang pala. Red velvet. At saka, pagka kumain kayo ng Korean foods na maanghang sobra, ay nako, pula yata yung baka, kasi may mga mapulang sauce sila, no, Doc? Baka ilabas mo nga naman. Tama. Anything you want to add, Doc, pagdating sa poop concerns ng mga tao? basta eat healthy. Then kapag may problema, tanong kayo agad sa doktor. Sa gastroenterologist. Gastroenterologist. Doktor ng digestive system, di ba, Doc? Yes. Okay. Anyway, thank you very much for watching. Kung umabot kayo sa point na to, kung hindi pa kayo subscribe, sumali na kayo mga kamediko para one big family na tayo dito. And as usual, stay happy, stay healthy. Sa ngalan ng partner ko, si Dr. Anthony So, this is Glenn of Medico.ph saying see you sa next episode and ingat po kayong lahat. Bye-bye!